Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serie. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Let's get straight to the point. Kwento na tayo kasi wala akong masabi. Ang pamagat ay shampoo. Ate Bebs, hindi ko alam kung nakakatakot ba to para sa'yo, pero para sa akin, sobra. This happened when I was in high school. Third year high school ako, to be precise. Uso noon ng mga jingle rap sa mga school. Fast forward. Sa bahay namin, lagi nagpa-practice ng jingle rap noon dahil malaki ang space at hindi matao. One Friday after school, nag-practice ulit sa amin. But since Friday naman, we decided to end the practice early. Also, yung mga classmates ko, nagpaalam sila na mag-sleepover sa amin. Since ako lang naman at ang kasambahay namin ang nasa bahay. That night, we decided to play hide and seek ng may twist. Tinakpan namin ng kartolina na black ang bawat window para walang street lights na sumisilip. Tapos, pinatay namin lahat ng ilaw sa buong house. So habang nagtatago-taguan kami, wala kaming nakikita. Isa sa mga kaklase ko, ang Taya. So kaming lahat, nagtago na. Ako ay nagtatago sa ilalim ng hagdanan. Kasama ko yung kaklase ko na si Marga. It was pitch black. I couldn't see a thing. But that time, for all I know, alam ko, kasama ko si Marga. Ito ang senaryo. Nakasandal ako sa likod ni Marga. Sabi ko sa kanya, "Be, ba't ang lamig mo?" Sabi ni Marga, "Shh." Habang sinusuklay ko ang buhok niya gamit ang aking mga daliri, ang sabi ko sa kanya, "Ang smooth ng hair mo, no? Anong shampoo mo, Marga? Sunsilk?" Si Marga ay hindi sumagot. Pagkatapos ng ilang minuto, sumigaw yung kaklase kong Taya. "Boom! Marga!" Ang sabi ni Marga, "We, saan mo ako nakita?" Sabi ng Taya, "Sa CR." Sabi ni Marga, "Ano ba yan? Ang daya?" Then all of them turned on the lights until nakita ko na wala akong katabi sa ilalim ng hagdanan. Who the hell was I talking to? Sino yung binabrush ko ng buhok? I was so scared that night at hindi na ako nakatulog. It haunts me every night. After noon, sunod-sunod na ang mga pagpaparamdam sa akin. Until now na 28 years old na ako, madami nagpapakita and nagpaparamdam. That was a major trauma, kaya naaalala ko bawat detalye. At doon na po nagtatapos ang ating unang kwento. My God! Kaya pala ganun yung title. Gagi, nakakatakot naman to. Bakit kaya maganda yung buhok ng multo? Nagsha-shampoo siya, B. Baka kasi nagko-conditioner yung multo, hindi nyo alam. O kaya, lahat ng mga minerals ng lupa ay na-absorb sa buhok niya, kaya siguro maganda yung buhok ng multo. On to the next story. Galing kay Job Cuenco de la Cruz. Ang pamagat, Lady in Black. This started to happen around way back 2009. This is the time na nag-stop ako from my nursing course just for a breather since sobrang na-exhaust ako that time and medyo naligaw ng landas nung namuhay independently when I was in college sa AUF. Then, I decided to try applying sa isang BPO which is owned by one of our neighbors, which happened to be my cousin's godfather. Luckily, I got hired and after a few months, I needed to rent an apartment na since shifting yung schedule wherein minsan, shift starts at 10 p.m., 12 midnight, or sa madaling araw. And sa mga ganong time, wala akong masasakyan palabas ng baryo namin. So me, my two cousins, and two of our colleagues decided to look for an apartment ASAP. After a few weeks of searching, luckily, may nakita na yung kasama namin na vacant na apartment. So kapasok mo kasi, may main gate. And nandun sa main gate na yon, may 8 studio type na apartment. And may isang apartment na lang ang available. So since binigay na medyo mura, na very spacious pa. May malaking sala, may mini kitchen, may laundry area, isang bathroom, and isang big room. Agad-agad, binayaran na namin ng advance and deposit. Here's the day na lilipat na kami dun sa apartment. Pagbukas namin ng main door, may napansin agad ako sa mga walls. Puno ng drawings ng cross. Medyo iba na pakiramdam ko that time. But I just brushed it off. Inisip ko na lang na maybe may previous family who stayed there na may anak na maliit na napagtripan na sulatan ng wall. Diba, small kids usually do that. On our third day na nakastay sa apartment,
This is around 2 p.m. and galing kami sa labas upang mamili ng mga gamit sa apartment. And we got tired kaya we decided to take a nap sa room. Kami ng pinsan ko at girlfriend niya. Nakaharap ako sa wall na paggitan ng room at saka ng laundry area. May butas kasi dun sa wall kung saan nilalagay yung aircon. So nakikita mo yung laundry area from the room. Ang pwesto ko ay nakahiga na paside. Nung pipikit na ako, may nakita akong long black dress na sobrang creepy. Dumaan sa may laundry area. After nun, pumikit na lang ako. Next thing I knew, binabangungot na ako. After a few days, nalaman namin na pati pala yung mga kasama namin, tuwing natutulog sila sa kwartong yun, binabangungot sila. Dahil dun, madalas, natutulog na lang kami sa sala. Total, malaki naman yun. Nag-start na rin itong magparamdam sa amin. Habang nanonood kami ng mga movies sa may portable player, bigla, tumitigil yung pinapanood namin. Yung electric fan biglang mamamatay. Tapos, tuwing midnight, maririnig mo na may tumutunog na utensils o mga lutuan. My next encounter is naliligo ako sa CR. Habang nagsasabon ako ng katawan, I felt someone who suddenly touched my hand. As in, sobrang ramdam mo na parang may humawak sa braso ko. Kaya dali-dali akong nagbanlaw at lumabas ng CR. One time, day off ko. Pero tinamad kasi akong umuwi ng bahay since wala din akong uuwian na kasama since yung parents ko nag-message sa akin na pupunta daw sila sa kuya ko to look after my nephew. So I decided to just spend my day off sa apartment. And that time, yung isang kasama naming lalaki at ako lang ang naiwan at around 10 p.m. Dahil yung iba pumasok ng maaga sa trabaho. Yung kasama ko umidlip sa sala. At nalingat siya. Nakita niya daw bigla ang isa naming kasama na babae sa apartment na dumaan sa gilid niya. Kaya tinawag niya ng 2 beses, pero hindi huminto at lumingon. After a few seconds, dun niya na-realize na pumasok na yon sa trabaho. Kaya ang ginawa niya, tumayo siya ng mabilis at tumakbo palabas. Sabay sipa sa pintuan na parang action star habang sumisigaw. Natawa kami ng kasama kong nagiinom. Kapitbahay namin na apartment tong kasama ko. Sabi namin baka na malikmata lang siya, pero kita mo talaga yung takot sa mga mata niya. Around 12 midnight, medyo tipsy na ako. Kaya nag-decide ako na mahiga sa sala. And yung kasama ko is paalis na rin para magtrabaho. So ako na lang mag-isa ang natira sa apartment. Nung nakaidlip na ako, bigla kong napanaginipan ng isang babae na maputi. Nakasuot ng same na long black dress. Parehong-pareho dun sa nakita ko doon sa may laundry area. Ang nangyari sa panaginip ko ay hinahabol niya raw ako sa loob ng apartment. Ngunit hindi ko makita yung itsura niya, as in blanco lang. Nung nagising ako sa pagkakabangungot ko, bigla ko narinig yung toilet seat cover ng CR na biglang parang sinara at bumagsak ng malakas. Kahit na natatakot ako that time, hindi naman ako mapakali unless tignan ko siya. Kaya dahan-dahan akong pumunta sa CR sabay bukas ng ilaw ng mabilis. Then to my surprise, nakaangat naman yung seat cover ng bowl. Then after that incident, I decided na umuwi na lang sa amin. All this time, akala ko malaya na ako sa mga creepy incidents. Pero hindi pa pala. Mukhang sinundan ako ng babaeng nakasuot ng black dress. Kasi pati sa amin, binabangungot ako. Worst is, 3 times, every night, non-stop. And pag pumapasok pa lang ako sa room ko pag gabi, I can already feel her presence. That burden lasted for months. Kaya minsan, ayoko na lang natutulog. Pero nung hindi ko na kinaya, napilitan na akong lumapit sa nanay ko. Sinasamahan na niya akong matulog sa kwarto ko at medyo nabawasan naman yung mga instances na binabangungot ako. Months and years passed and parang nawala na siya. Not until nung lumipat ako ng work and mag-rent ulit ng apartment sa May Angeles malapit sa AUF. Kasama ko yung isa kong pinsan na lalaki. Tuwing madaling araw, naririnig ko yung gitara ko na tumutunog na nasa sala katabi ng room namin. Medyo maliit lang yung apartment na studio type. Kaya rinig mo pa rin yung mga tunog, lalo na kapag madaling araw na sobrang tahimik. Akala ko ako lang nakakarinig nun. Pero nung isang araw, tinanong ako ng pinsan ko kung hindi ko raw ba naririnig na tumutunog yung gitara. Sabi ko hindi. Kasi kapag sinabi kong oo, baka matakot tong pinsan ko. Kapag kasi umuwi yon, ang ending, ako na lang mag-isa ang magbabayad ng apartment. One more thing na napansin ko doon sa babaeng nag-haunt sa akin sa panaginip ko, sobrang possessive niya. Tuwing may nakikita siyang friends or pinsan ko,
na nakikisleepover sa apartment. Kung sino man ang makatabi ko, regardless if babae o lalaki man yan, for sure babangungutin sila. And with those times na I'm being haunted, madalas akong nananaginip na laging may katalik na sobrang sexy na babae. Pero hindi ko makita yung muka. I got curious and tried to search on Google with all my experiences sa entity na yon. And I discovered na pwede siyang succubus na doppelganger yung gumagambala sa akin. Na-confirm ko yon nung one time, may nakausap ako bigla na paranormal expert online. I suffered from her many years. Minsan mawawala, minsan biglang bumabalik hanggang ngayon. At doon na po nagtatapos ang pangalawang kwento. Kapag meron kayong nakitang apartment na sobrang mura, tapos maganda, like yung sobrang laki, yung umalis na kayo. Huwag nyo nang tanggapin kasi sigurado may mumu dun. Nagtatrabaho pa ako sa corporate world. Meron akong ka-office dati na ganyan, na weirdly, binigyan sila ng discount dun sa condo na nire-rent nila. Yun pala, haunted siya. Kasi may times na may mga naririnig daw silang mga marbles na nahuhulog. And then one time, nasa isang kwarto sila. Tapos nakasquat kasi sila doon sa may carpet. Bigla silang may narinig na coin na nahulog. Like sobrang lapit na parang nasa harap daw nila yung nahulog na coin na yon. But the thing is, naka-carpet sila. So bakit tutunog, diba? At saka tinignan nila wala namang coins. Alam niyo, biglang umulan. Sobrang lakas ng ulan right now. Please stay dry and safe. Lalo na this bagyo season. I'll see you sa next upload, guys. Bye!